Chapter 41. Napapikit ako at naisip na sa pagising ni Claudia, malalaman niya na magkakaroon na siya ng kapatid. I'm very sure she will be happy. And this little seed of mine, I need to take care of her. Humiwala ako sa pagkakayakap sa akin ni Clark at hinarap siya. I'm sorry, Clark. You're right. I need to be strong. Hindi lang para kay Claudia kundi para sa magiging kapatid niya. Para sa iyo at para kay Cody. But let me stay here because I can take a rest without seeing her, without knowing if she's fine. Tumangot at niyakap ako. Napapikit naman ako at tahimik na humiling sa kanya na baghayaang mawala sa amin si Claudia. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nagantay sa labas ng operating room. Pinipilit man ako ni Clark at ni Theo na matulog hindi ko magawa. Dahil sa bawat pagpikit ng mga mata ko, nakikita ko ang kaawa-awang kalagayan ni Claudia. Pagkabukas ng pinto ay kaagad akong tumayo. Nagumpisang bumilis ang tibok ng puso ko sa oras na lumabas ang hinuha kong doktor na gumagamot sa anak ko. Kayo po ba ang guardian ng bata? Saad nito pagkalapit sa amin. Yes, we are, Doc. Kumusta na po ang anak namin? Tanong ni Clark. The operation in her brain is successful. So far, wala namang internal hemorrhage ang bata, but the patient is not yet stable. What do you mean, Doc? Nangingilit ang luha kong tanong. The next 48 hours will be critical for the child. Kung hindi magigising ang bata, within that time she will be in a state of coma. Claudia, si Mami to. Sorry kung hindi kita naprotektahan, baby. Pero nakikiusap si Mami, gumising ka na ho. Huwag mo kaming iiwan. Mahal na mahal ka ni Mami at alam ko na mahal mo rin ako. Kami. Kaya please, huwag kang bibitaw. Kapit lang, baby ko. I have a surprise for you. Just like what you wish for. Magkakaroon ka na ng little brother o sister. Alin man sa dalawa. Alam ko magiging mabuti kang ate. So you have to wake up. Gumising ka na, Claudia. Napagulol ako nang hindi man lang kumarap ang mata ni Claudia. Inantay ko na hawakan ito ng kamay ko at halikan ako at sabihin huwag akong umiyak. Katulad ng lagi niyang ginagawa sa tuwing malungkot ako o umiiyak ako. Pero nanatili siyang walang kagalaw-galaw. Maputla at walang kabuhay-buhay. Malayo sa batang niyakap ako kahapon ng umaga. Sunshine. Niyakap ako ni Clark na nasa tabi ko pero patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Ngayon ko lang naramdaman ng takot na to, Clark. Takot ako dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko sa oras na mawala sa atin si Claudia. Naramdaman ko ang pagyugyug ng mga balikat nito, senyalis na katulad ko'y umiiyak na rin siya. Sino nga bang hindi maiiyak kung makikita nilang kalagayan ni Claudia ngayon? Halos mapuno ng bandage ang katawan nito sa dami ng natamo niyang sugat sa aksidente. Hindi ko maiwasang makaramdam ng galit sa mga tao may kagagawan nito. Paano nila nagawa ang bagay na to sa inosenteng bata? Sapat na ba ang kamatayan sa ginawa nila sa anak ko? You read it right. The two of them died. Hindi ko alam kung anong dapat na maging reaksyon ko nang sabihin sa amin ng mga pulis na hindi nakaligtas ang dalawa. Matutuwa ba ako na namatay sila? At isipin na bahala ng impyernong magpahirap sa kanila. Pero hindi pa rin maalis sa puso ko ang galit. Di ko alam kung mapapatawad ko sila lalo pa at naghihirap ang anak ko sa kagagawa nila. Hindi siya mawawala sa atin, Sunshine. She's a strong kid. That's why she won't leave us. She won't. Our baby girl won't leave us. Sana nga, Clark. Sana nga. 24 hours later. Here, drink this. And please eat this. Napalingon ako kay Theo na hindi ko na malayang nasa tabi ko na pala at inaabot ang tinapay at katas. Di ko na alam kung gaano ako katagal nakatayo sa labas ng ICU kung nasan si Claudia. At pinagmamasan ng hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising na anak ko. Silently praying na sana magising na siya. Tinanggap ko ang inaalok nitong katas sa tinapay. Nasa si Clark? Tanong ko dahil magkasama silang umalis para kumuha ng damit ko dahil sa ayokong pumayag na umalis ng ospital. Mupo na muna tayo, kainin mo yan, Sunshine. Nauna na ako dahil kausap niya ang mga pulis. Tumango na lang ako at umupo at pilit na kinain ng tinapay na dala niya para sa akin. Para saan pa? Bakit niya pa kailangan kausapin ng mga pulis kayong wala naman silang nagawa? Sunshine. Humugot ako ng malalim na buntong hininga.
I know, hindi ko dapat sila sisihin dahil hindi nila kontrolado ang mga pangyayari. Pero ewan ko ba, Teo? Seeing Claudia like that, hindi ko maiwasang isipin at sisihin ng mga tao sa paligid ko. Na pati sarili ko sinisisi ko. Unti-unting tumatak na naman ang luha ko. Di ko alam kung may katapusan pa nga bang pag-iyak ko. Akala ko ang pinakamasakit na pangyayari sa akin ay ang mawala ang magulang ko. Mawala si Tita Moms at ang masaktan dahil kay Clark. May masihigit pa pala at yun ang makita ang anak ko na nahihirapan, na nasasaktan. Inakbayan ako nito at tinuwakan ang lalamig kong kamay. Sunshine, huwag mong sisinang ang sarili mo. Naisip ko lang, Teo. Di ko na ba talaga deserve sumaya? Shh! Sunshine, you deserve to be happy. Stop thinking like that. Then why? Bakit sa tuwing akala ko ayos ang lahat, magiging masaya na ako sa wakas? Bakit? Bakit kailangan mangyari ito? Bakit hindi na lang ako? Dahil kung pwede lang gugustuhin kong ako ang nakaratay dyan at naghihirap imbes ng anak ko pa. Hindi na ito nakasagot dahil napatingin to maging ako sa mga nagmamadaling nurse at doktor papunta sa silid ni Claudia. Agad ako napatayo at tinawakan ng papasok pa lang na babae. Ano nangyayari? Sunshine, let her go. Kailangan niyang pumasok sa loob. Hindi ko pinakinggan si Teo at pumasok sa loob ng kwarto kahit na pinipigilan nila ako. Isang linya at nakakabinging tunog ang pumungad sa akin. Pakiramdam ko ay huminto ang tibok ng puso ko nang makita ang makina sa tabi ng anak ko. Flatline. Claudia! Hindi ko maialis ang paningin ko sa harap ng salamin. Di ko inaakalang darating pa sa akin ang araw na to sa daming ng mga pagsubok na pinagdaanan namin. Pinasadahan ko ng tingin ng suot-suot kong wedding dress. Napahawak ako sa umbok ng tiyan ko at marahil na plus ito. I will be walking to the aisle with the baby bump and I'm happy about it. This is the day, baby. Pagkausap ko rito at natawa ako nang maramdaman ng tila pagsipa sa sinapupunan ko. Mukhang masaya din ang magiging baby namin ni Clark ngayong araw na to. You look so beautiful, Mommy. Napalingon ako sa pintuan at nakita ang anak ko na kasakasamang kaibigan na si Yura. Lumapit sa akin ng dalawa at tinalikan ako sa pisngi ni Yura. OMG, sino mag-akala na 6 na buwan ka ng buntis? You are so gorgeous. Mommy? Binaling ko ang paningin sa anak kong nakayakap sa akin. My daughter Claudia Montesiera. May mga pagkakataon na sa tuwing pinagmamasang ko si Claudia, hindi ko maiwasang pangilidan ng luha, lalo pat muntik na itong mawala sa amin. Di ko kayang isipin kung ano mangyayari sa akin kung sakaling nawala ito sa akin ng araw na yun. Sunshine, inalis ko ang paningin ko kay Claudia pero nanatili pa rin ako nakahawak sa kamay nito. Ayoko bitawan ng anak ko lalo pa sa nangyari kanina. Hindi mapapaliwanag ng kahit anong salita ang naramdaman ko kanina. Habang nakita ko kung paano huminto ang tibok ng puso ng anak ko kanina. Kahit na naramdaman ko na malapit na akong panawan ng ulirat, nilabanan ko to. Sa takot na sa pagdilat ng mga mata ko'y wala na sa akin ng anak ko. Natatakot ako, Clark. Paano kung maulit ang nangyari kanina? Paano kung... Igumpisang gumaral-gal ang boses ko sa pagpipigil na muling umiyak. Lumunok ako at sinubukang mawala ang tila bikig sa lalamunan ko. Paano kung sumuko na siya? Hindi ko kakayanin, Clark, kung mawawala siya sa akin. Hindi ko kaya. I'm sorry, wife. Ako nagsimula nito. Kung hindi dahil sa akin, hindi to gagawin nila Lance at ni Criselda. Patawarin mo ko. Gusto ko mang sabihin kay Clark na hindi totoo na siya ang may kasalanan nito. Hindi ko magawang magsalita dahil aminado ako na si Clark sa mga taong sinisisi ko kung bakit sa murang edad naranasan ito ng anak namin. Inisip ko na kung sana hindi na sila nakita ni Clark, baka sakaling nasa Davao pa rin kami ng kambal at tahimik pa rin kami namumuhay. Malayo sa gulo na naranasan namin dito sa Maynila. Pero nang lumingin ako kay Claudia at maalala kung gaano ito naging masaya nang makilala nito si Clark, pati na rin ang anak naming si Cody, at nang maisip na may isa pang munting anghel na nasa sinapupunan ko, at ang mga masasayang alaala namin ng mga bata kasama si Clark, and I realized that I should stop blaming my husband. Hindi ito magugustuhan ni Claudia at hindi rin ito ang nais ng puso ko. Kaya naman hinirap ko si Clark at hinawakan ng kamay nito. Gamit ang kaliwa kong kamay ay kinuha ko ang kamay niya at ipinatong sa kamay ni Claudia.
I'm sorry. Inaamin ko, Clark. Sinisi kita pero napagtanto ko na wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan kung bakit nandito si Claudia. Hindi ikaw yung driver ng truck na nakabangga sa sinasakyan nila. Hindi ikaw. Si Lance at si Criselda na kumuha sa anak natin, hindi ikaw. Kaya ako dapat yung humingi ng sorry sa'yo. I'm sorry, Clark. You don't have to say that, Sunshine. There's no need for you to be sorry. Napatigil to sa pagsasalita at napahinto naman ako sa pag-iyak. Nang maramdaman ko na tila may gumalaw sa ilalim ng kamay ko. Napaangat ako mula sa pagkakayo ko at pinagmasdan si Claudia. Unti-unting gumalaw ang nakapikit nitong mga mata na siyang nakapagpatayo sa akin. Claudia, narinig mo ba ako? Si Mommy to baby, please open your eyes. At halos mapatuloy ako sa tuwa nang bumukas sa mga mata nito. Agad-agad naman lumabas si Clark, marahil ay para tawagin ng doktor. Habang ako umiiyak, hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa tuwa ng gising ng anak ko. Finally, our daughter is awake. Mommy, magsusot din ba ako ng wedding dress pag big girl na ako? Napabalik ako sa realidad nang marinig ang tanong ng inosente kong anak. Umupo ako at marahang kong hinila si Claudia papalapit sa akin. Hinaplos ko to sa pisngi at hinalikan sa noo. Yes baby, kapag nahanap ko na yung magmamahal sa'yo at mamahalin ka, you will also be wearing a wedding dress. Just like daddy? Nakangiti nitong tanong. Tumango ako at ngumiti. Yes, just like your daddy. Did you hear that, Tita Yura? I will be wearing a wedding dress and get married someday. Pagkausap nito kay Yura. It's been 4 months since that tragedy happened. Dahil na rin sa pagkamatay ni Criselda, naging laman kami ng balita. Kaya pagkatapos makalabas ni Claudia sa ospital, 2 buwan ang nakakaraan na pagpasyahan namin ni Clark na umuwi muna ng Davao kasama sina Mama at Papa. Gumaling man si Claudia, hindi pa rin naalis ang trauma nito sa nangyari. Almost every night, nagigising itong umiiyak at natatakot. Pero sa tulong na rin ng isang psychologist, unti-unting naibalik ang sigla ni Claudia. Nakatulong na rin ang pagbubuntis ko dahil excited ito na magkaroon ng panibagong kapatid. At si Cody na kung dati puro pagbabasa lang ang ginagawa. Nagagawa na rin itong sakayan ang mga gusto ni Claudia. Katulad na lang ng panunood kay Dora. Napagpasya namin ni Clark na ituloy na ang naudlot naming pagpapakasal. Dahil ito ang siyang magiging pinakasimula ng bago naming buhay. Hindi man namin makakalimutan ang pinagdaanan namin sa nakaraang buwan. Pupunan naman namin ito ng masasayang alaala. Are you ready, Sunshine? Nilingon ko sa tabi ko si Mama Rain at ngumiti ito. Ganun din sa katabi kong si Papa Winter. Dahil sa wala ng Tita Mams, suwestyon nila na sila na lamang ang maghahatid sa akin sa altar na agad ko namang sinangayunan. Pagkabukas ng pinto ng simbahan ay bumungad sa akin ng mga nakangiting malalapit sa aming buhay ni Clark. Pili lang ang inibitahan namin sa kasal namin kaya naman masasabi kong malayong-malayo ang kasal namin ni Clark noon sa ngayon. At masasabi kong mas gusto ko ito ngayon. Dahil magpapakasal kami hindi dahil sa kung ano pa man, kung hindi dahil mahal namin ang isa't isa. At higit pa roon, hindi napipilitan ang mapapangasawa ko. Nasa dulo pa lang ako, natatanong ko na si Clark nang ngiting-ngiting naghihintay sa akin. Napansin ko ang pag-islap ng mga mata nito at kung hindi ako nagkakamali ay naluluha ito. Kaya naman hindi ko na rin maiwasang pangilidan ng luha. Masasabi kong tugmang-tugma ang napili naming awitin ni Clark para sa kasal naming dalawa. Dahil matapos sa mga pagsubok, sakit, sakripisyo at paghihiwalay sa relasyon namin, kami pa rin hanggang ngayon, hanggang sa huli. Noon, akala ko imposibleng mahalin ako ni Clark dahil sa may iba na tong mahal. Kaya kahit masakit, kahit mahirap nagawa ko siyang palayain. At napakasaya ko dahil ngayon ay mahal na ako ng asawa ko. At nakakasiguro ako na siya na ang una at huling lalaki sa buhay ko. Siguro ngayon nasaktan at maraming beses akong umiyak dahil sa pagmamahal ko kay Clark. Pero hanggang ngayon hindi pa rin ako nagsisisi na minahal ko siya. Bakit ko pagsisisiyan na minahal ko ang isang taong bagamat nasaktan ako, binigyan naman ako ng pagkakataon na maging masaya. Siguro nga hindi puro saya ang nararanasan ko sa piling ni Clark. Pero hindi ba gano'n naman ang pagmamahal? Di maiwasan na masaktan ka.
Pero kung sa huli at kayo pa rin, worth it ang lahat ng sakit na yon. At habang lumalakad ako papalapit sa lalaking mahal ko at ama ng mga anak ko, I can proudly say, loving him was one of the best decisions of my life. Take care of your wife, son. Saad ni Papa Winter kay Clark na makarating na kami sa may altar. Ngumiti si Clark na makaraan ay bumaling sa akin at hindi ko maiwasang pamulahan sa tingin na ginawad nito sa akin. I will, Dad. Always and forever. Anito. You look so beautiful, wife. Bulong nito sa akin habang umabrisyete ako sa kanya. You are also handsome, my husband. Sasagot pa sana ito ng may imahin ng tumikhim. Mamaya na yung paglalambingan niyo, baka nainip na si Father. Nagtawanan ng mga nakarinig kay Teo kaya naman naramdaman ko naman ang pamumula ng pisngi ko. Lumingon ako sa taong isa sa espesyal na lalaki sa buhay ko. Si Teo. Masaya ako na minahal niya ako pero mas masaya ako na nakatagpo na siya ng babaeng mahal siya at mahal niya rin. Tito is right, Mom. Dad. Bumaling naman ng paningin ko sa anak namin na si Cody na nasa tabi ni Teo. Napangiti ako na makitang napaka-cute nito sa suot-suot na suit. Pinigilan ko na lang ang sarili ko na lapitan to at pupugi ng halik sa mukha. Lumapit na kami ni Clark sa harap ng pare bago pa muling humirit ang dalawa. Sunshine and Clark, it is a pleasure to share today's wonderful occasion with you. Today you want to reconfirm your commitment to working together and ensuring your marriage blossoms for years to come. May this renewing of the vows you took to become husband and wife remind you that despite the stresses inevitable in every life, your love, respect, trust, and understanding of each other will continue to increase your contentment and heighten your joy in living. Pag-uumpisa ng pari. Clark, will you continue to have Sunshine as your wife and continue to live in this marriage? I will, Father. Do you reaffirm your love to her and will you love, honor, and cherish her in sickness and in health? For richer and poorer, for better, for worse, and for seeking all others, be faithful to her as long as you both shall live? I do, Father. Makarang sumagot ni Clark ay bumaling naman sa akin ng pare. Sunshine, will you continue to have Clark as your husband and continue to live in this marriage? Naluluha akong tumango sa pare at pinisilang hawak-hawak na kamay ni Clark. I will, Father. Do you reaffirm your love for him and will you love, honor, and cherish him in sickness and in health? For richer or poorer, for better, for worse, and for seeking all others, be faithful to him as long as you both shall live? Muli akong tumango sa tanong ng pari. I do, Father. At nang dumating na kami ni Clark sa wedding vows namin habang isinusuot niya sa akin ang panibago naming singsing, di ko maiwasan na tumulon ang luha ko at maging si Clark ay napaluhan na din. Sunshine, in the past I have taken you for granted and I'm sorry for that. Have you put others before you? I have done things I am not proud of and I have often been wrong. When you left, dun ko lang na-realize na mahal kita at nagsisisi ako dahil kung kailan ka pa nawala sa akin. Saka ko pa nalaman kung gaano ka kahalaga para sa akin. Nagpapasalamat ako na binigyan mo ako ng isa pang tsansa na makapiling ka at makasama kayo ng mga anak natin. Napakasaya ko na ikaw ang naging ina ng mga anak natin. Salamat dahil hindi ka nagsabang mahalin ako. At hindi ako nagsasabang sabihan at iparamdam sa iyo araw-araw kung gaano kita kamahal. I love you, wife. Huminto ito sa pagsasalita at hindi ko ito masisisi dahil katulad ko ay umiiyak na rin ito. I pledge that from this day forward, you will be my number one priority. I promise to be there for you in all that life brings our way. It is because of you that I am here today and vow to give you that I am and all that I have for the rest of our lives together. This is my solemn promise. Huminga muna ako ng malalim bago ko umpisang sabihin ang sumpa ko. I love you, Clark. Ikaw ang unang lalaking minahal ko at alam ko na ikaw rin ang huling lalaking mamahalin ko. Hindi ako nagsisisi na minahal kita dahil isa ka sa taong nagpapasaya sa akin. Marami man tayong pinagdaan ng dalawa. Hindi ito magiging dahilan para tumigil ako sa pagmamahal ko para sa iyo. I take you today not only as my husband, yet again but as my best friend and lover.
my confidant, my shoulder when I needed to cry, and the person whose arms I could not picture being without. Today I pledge to be by your side, to be your strength when you are weak, to never leave you, to be understanding and to keep being the wife you deserve. With this said, I do take you, my faith and loving husband, to have and to hold for better or worse until death do us part. It is with pleasure that I conclude the ceremony of renewing the vows of marriage that join you and binds you as husband and wife. Please celebrate this renewal of vows with a kiss. Makaraang sabihin ng pari, yun ay hinawakan ni Clark ang pisngi ko at unti-unti naglapat ang aming mga labi. Nagumpisa magpalakpakan ng mga bisita. I love you, wife. I love you too, my husband. Daddy, stop hugging mommy, baka ma-hurt si baby. Natatawa kami naghiwalay ni Clark nang umalingaw ang matinis na boses si Claudia sa loob ng simbahan. Claudia, stop ruining their moment. Nagtawa na naman ang bisita na maging kami ni Clark na mag-umpisa na namang magtalo ang magkapatid. Masaya namin pinagmasan ni Clark ang mga anak namin. Maya-maya lang ay lumapit ang dalawa at niyakap kami.